Anim na pangalan ang inirekomendang isalang sa investigasyon kasunod ng pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan o Anson Kwe at kanyang driver. Isa riyan ang anak umano ni Tan na nagsilbing negotiator nang makidnap siya. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, may 6 na pangalan silang inirekomenda para sa preliminary investigation kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Tan na kilala rin sa pangalang Anson Kwe at sa kanyang driver. Kabilang sa kanila ang isang Rongshan Gao o Alvin Kwe na 42 taong gulang na ayon sa isang source sa PNP ay kaisa-isang anak na lalaki ni Tan. Habang nasa kamay ng kidnapper si Anson Tan, ang anak na si Alvin ang nagsilbing negotiator ng pamilya. Ayon pa sa police report, si Alvin ang nagbayad ng ransom sa mga kidnapper. 10 milyong piso ang unang inilagak sa isang cryptocurrency account noong March 31, 2 araw matapos makidnap si Tan. At dagdag na 3 milyong piso noong April 2 sa parehong account. Pero kahit bayad na, natagpuan pa ring patay si Tan at kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez, Rizal. Kasama sa isinumite ng PNP sa Department of Justice ang affidavit ng suspect na si David Tan Liao, 48 taong gulang na tumong Fujian, China. Si Liao ay sumuko sa pulisya matapos may maarestong 2 suspect sa Palawan noong mahal na araw. Sa affidavit ni Liao, sinabi niyang kilala niya ang mag-amang Anson at Alvin. January ng taong ito anya nang tawagan siya ni Alvin at sabihing may ibibigay sa kanyang trabaho. February naman nang mag-offer sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin ng amang si Anson. Ayon kay Liao, kasama niya sa pagpaplano ang mga suspect na inaresto sa Palawan na sina Richard Austria alias Richard Tan Garcia at Raymart Katikista. May babae rin siyang nabanggit na kasama anya sa pagdukot at paghingi ng ransom. Si Alvin anya ang nagbigay ng go signal na patayin si Tan at ang driver. Ayaw magbigay ng pahayag ng pamilya Tan sa ngayon. Sa preliminary investigation, sinabi ng abogado nila na gusto nilang maimbestigahang mabuti ang kaso. Meron sila kasing ini-implicate na ibang tao na request namin i-pursue. Kung hindi man totoo, i-clear yung pangalan. Kung totoo man, dapat malaman yung totoo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin Kwe. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pa nila ng kaunting panahon para matukoy ang mastermind at ang motibo ng krimen. Give us around 20-25 days. It will be done. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.